ang banggit sa talatang yan na ito ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, ay dapat nilang patunayan, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na ang Panginoong Jesucristo ay may anak na naparito. Ang pangalan din ng anak niya ay Jesucristo. Ganun dapat nila patunayan yun, kapatid na Bobby. Wala namang ganun sa talata ng Biblia. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin yung unang Juan 5:20, ganito po ang sabi. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito po sa ating nabasa, may binabanggit po na tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos daw, sino ba ito? Sino ba yung tinutukoy na tunay na Diyos sa unang Juan 5:20? Kung pagbabatayan ng iba't ibang salin ng Biblia, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, itong nasa God's Word translation, ang sabi dito, this Jesus Christ is the real God and eternal life. So yung real God or tunay na Diyos tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo. Dito naman sa International Standard Version, ang sabi dito, we are in union with the one who is true, His Son Jesus the Messiah, who is the true God and eternal life. So si Kristo po ang pinagtutukuyan ng phrase na true God. Dito naman sa salin na The Living Bible, ang sabi naman dito, because we are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God, and He is eternal life. So dito naman, si Kristo yung pinagtutukuyan ng phrase na only true God. Ayan, napakaliwanag po. Sa base po sa mga saling ito, si Kristo ang tinutukoy na tunay na Diyos sa nasabing talatang ito. Pero syempre, alam naman natin, yung isang iglesia dyan sa Diliman, sasabihin nila, mali ka ang salin, mali ang salin nyo. Ang tanong, ano ba yung pahayag nila tungkol dito? Bakit hindi daw ang ating Panginoong Jesucristo ang tinutukoy na tunay na Diyos sa unang Juan 5:20? Eto, panoorin natin sila. Kapatid na Michael, ayon mismo sa talata, ang naparito ay ang anak ng Diyos. Hindi po ang Diyos, kundi ang anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na tinutukoy dito, na siyang naparito. Kung ang banggit sa talatang yan na ito ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, ay dapat nilang patunayan, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na ang Panginoong Jesucristo ay may anak na naparito. Ang pangalan din ng anak niya ay Jesucristo. Ganun dapat nila patunayan yun, kapatid na Bobby. Wala namang ganun sa talata ng Biblia. Ayan, so napanood po natin si Bobby Fernandez at si Michael Sandoval. At ayon po sa kanila, hindi raw mapapatunayan ng talatang ito, yung unang Juan 5:20, na si Kristo ay Diyos. Dahil ang naparito ay si Kristo na anak ng Diyos at hindi daw Diyos. Aba, grabe naman. Ang tanong, totoo ba yung kanilang paliwanag? Susuriin natin yan. So, babalikan natin at mas unawain natin ang kanilang argumento. Kasi ayon po sa talata, meron daw naparito at yung naparito, yung anak ng Diyos. Ayan yung anak ng Diyos. Pagkatapos sa dulo, mayroong binabanggit na
ito ang tunay na Diyos. So, yung kanilang pahayag, kung si Kristo ay tunay na Diyos, dapat patutunayan daw natin na si Kristo ay may anak. Kasi nga, yung phrase na tunay na Diyos, yung Diyos na tinutukoy daw doon, yun yung Diyos na nasa taas, yung anak ng Diyos. Ganun pala yung kanilang analysis dyan. Sige, tignan natin. Okay, so base po sa saling ito at sa talatang unang Juan 5:20, meron pong dalawang word na Diyos. Dalawang beses po na binanggit yung salitang Diyos. Ngayon, kapag ito na po yung pinag-uusapan natin, tandaan po natin, yung person at saka yung nature, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Babasahin natin ang aklat na My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravuair Moro sa page 58. Ang sabi dito ay ganito: ang persona ay isang individual na may talino at kalayaan at siyang responsable sa kaniyang mga gawa. Ang kalikasan ay ang sangkap na kumukumpleto sa kanya na siyang pinanggalingan ng isang gawain. Naiiba ito sa persona na habang tinutukoy ng persona kung sino ang isang individual, tinutukoy naman ng kalikasan kung ano ang maaaring gawin ng isang individual. Dito po sa ating nabasa, pag sinabing persona, tumutukoy po ito sa kung sino yung individual na iyon, mga kababayan. Meaning to say, pag sinabing persona, it answers the question, who? Pero kapag sinabing kalikasan, mga kababayan, it answers the question, what? Ano ba ang maaaring gawin ng isang individual? Ngayon, let's analyze, mga kapatid. Tandaan natin sa talatang ito, dalawang beses po na binanggit yung salitang Diyos. Umpisan muna natin yung unang Diyos, no? Yung unang salitang Diyos sa talatang ito. Ang sabi, naparito ang anak ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin nun? Yung salitang Diyos ba dito ay tumutukoy sa persona, specific person, o sa kalikasan, mga kababayan? Ang sagot, ito po ay tumutukoy sa persona. Bakit? Siyempre, anak ng Diyos. Yung Diyos pala may anak. Sino ba yung pinagtutukuyan ng salitang Diyos na may anak? Siyempre, yung Diyos Ama, siya yung may anak. Kaya, yung salitang Diyos dito, tumutukoy sa persona ng Diyos Ama. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Puntahan naman natin yung susunod. Yung pangalawang word na Diyos. Yung sinasabi, ito ang tunay na Diyos. Tanong, tumutukoy ba ito sa persona o sa kalikasan? Kasi kung tumutukoy ito sa persona din, at lumalabas yung persona ng Diyos Ama yung pinagtutukuyan, di tama yung Iglesia ni Cristo ni Manalo, pero i-analyze natin yan, mga kababayan. Ang sabi, ito ang tunay na Diyos. Alangan namang persona yung pinagtutukuyan dito. Yung Diyos nga, tunay. Ibig sabihin, mga kababayan, tumutukoy ito sa kalikasan. Kasi nga, sabi nga, ito ang tunay na Diyos. Yung salitang ito, tunay daw. Na Diyos. Kaya tama, mga kababayan, tumutukoy ito sa nature or kalikasan, mga kapatid. So, magkaiba. Kung tama yung Iglesia ni Cristo ni Manalo, dapat tumutukoy din ito sa person. At yung person na yun ay ang Diyos Ama. Pero hindi ganun Mali yung unawa nila. Kaya itong sinasabi nila, Kung ang banggit sa talatang yan na ito ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, dapat nilang patunayan, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na ang Panginoong Jesucristo ay may anak na naparito. Ang pangalan din ng anak niya ay Jesucristo. Ganun dapat nila patunayan yun, kapatid na Bobby. Wala namang ganun sa talata ng Biblia. Busted! Yan! Mali! Yan nga ang problema. Kapag hindi mo alam ang pagkakaiba ng nature at person, talagang magkadaleche-leche yan, mga kababayan. Ano ba ang kanilang mga patutsada tungkol po sa unang Juan 5:20? Ito panoorin natin. Karagdagang katibayan na maipakikita natin sa mga sumusubaybay sa ating kapatid na Bobby na hindi nga ang Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy na tunay na Diyos. Puntahan natin ang talata mismo, kapatid na Michael, dito sa unang Juan 5:20, dito po sa bagong sanlibutang salin. Ganito po ang ating mababasa. Subalit alam natin na ang anak ng Diyos ay dumating
at binigyan niya tayo ng intelektual na kakayahan upang tamuhin natin ang kaalaman sa isa na totoo. At tayo ay kaisa ng isa na totoo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang totoong Diyos at ang walang hanggang buhay. Malinaw po na tinutukoy dito na isa na totoo, na kaisa tayo sa isa na totoo, ay makikilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isa na totoo na makikilala natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ang iisang tunay at totoong Diyos. O ayan, so eto na naman sila. Yung kanilang pahayag, tama daw ang bagong sanlibutang salin sa salin nila ng unang Juan 5:20 dahil nagpapahiwatig daw na hindi si Kristo ang tunay na Diyos. Aba, tanong, totoo ba ang kanilang sinasabi? Susuriin natin. Muli po ay ipapakita ko po sa inyo itong salin na bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan ng unang Juan 5:20. Nakikita nyo po ngayon yan sa inyong mga screen. Okay. Alam nyo ba itong Biblia na ito, mga kababayan, ay ininimbag po ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, mga kabatid. Ano? Ano po ba ang Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania? Ito po ang tagapaglimbag ng mga tagasaksi ni Jehovah, mga kababayan. Ano ngayon kung yung naglimbag ng nasabing Biblia, yung bagong sanlibutang salin, ay ang Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania na tagapaglimbag ng mga tagasaksi ni Jehovah. Alam naman po natin, mga kapatid, ang mga tagasaksi ni Jehovah ay naniniwala na ang Diyos Ama ay ang nag-iisang tunay na Diyos sa unang Juan 5:20. Parang yung ginagawa, pinagbatayan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung kapwa nila na naniniwala din sa kanilang argumento. Parang hindi naman tama yun, ano? Fallacious argument pag ganun, di ba, mga kapatid? Katunayan, babasahin natin itong Watchtower Magazine, October 15, 2004 issue sa pahina 31 sa article na may pamagat na Who is the True God and Life Everlasting? Ang sabi dito, the True One. As the Apostle John wrote, the True One is Jehovah, the Father of Jesus Christ. He is the only true God, the Creator. So yung true God and life everlasting doon sa unang Juan 5:20 na siyang tinatalakay ng article na ito, yan daw ay tumutukoy kay Jehovah. Grabe naman. Kaya mula dito po sa kanilang ginamit na argumento, wala naman silang napatunayan. Dahil kinampihan lang po ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo ang aral na ito ng saksi ni Jehovah, walang napatunayan, di ba? Kaya itong argumento nila, malinaw po na tinutukoy dito na isa na totoo, na kaisa tayo sa isa na totoo, ay makikilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isa na totoo na makikilala natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ang iisang tunay at totoong Diyos. Wala namang bearing ito, mga kababayan. Kaya, busted! Yan! Nako, ngayon, ano po ba ang interpretasyon na dapat nating malaman tungkol sa unang Juan 5:20? Alam naman po natin, ang mga unang Kristiyano, kagaya ni Saint Augustine, ay nagsasabi na si Kristo ay tunay na Diyos sa unang Juan 5:20. Ganito po ang ating mababasa sa sulat niya na Sermon on the Mount. Sa paragraph 3, ganito ang sabi. Search in the epistle of this, John the Evangelist, for what he hath said of Christ. Let us believe, he says, his true Son, Jesus Christ. This is the true God and everlasting life. 1 John 5:20. What is the true God and everlasting life? The true Son of God is the true God and everlasting life. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tunay na Diyos na binabanggit sa unang Juan 5:20, tumutukoy daw yon sa
Diyos anak sa true Son of God, syempre si Kristo po yun. Katunayan, ito pang si Saint Ambrose, dito po sa Exposition of the Christian Faith, Book 1, Chapter 17, Paragraph 117, ay ganito po ang nakasulat. But here again, what John the Evangelist hath written in his epistle, saying, We know that the Son of God hath appeared and hath given us discernment to know the Father and to be in his true Son Jesus Christ our Lord. He is very God and life eternal. 1 John 5:20. John calls him true Son of God and very God. Klarong-klaro po. Alam nga namang yung Diyos Ama, yung tinutukoy na very God, sabi ni St. Ambrose, tumutukoy yun sa ating Panginoong Jesucristo na siya rin Son of God, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, bakit naniniwala tayo na si Kristo talaga ay Diyos sa unang Juan 5:20? Ganito lang kasimple. Sa unang Juan 5:20, ang tunay na Diyos ay siya ring buhay na walang hanggan. At ayon po sa unang Juan 1:2, ang buhay na walang hanggan na ito ay kasama po ng Ama at nahayag po sa atin, mga kababayan. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan sa unang Juan 5:20 ay kasama po ng Diyos Ama. Kung lalabas yung Diyos Ama, yung buhay na walang hanggan sa unang Juan 5:20, sabi nung unang Juan 1:2, yung kasama ng Diyos Ama ay ang buhay na walang hanggan, lumalabas yung kasama ng Diyos Ama, yung sarili niya. Naku naman, grabe naman yan. At sa unang Juan 5:11, itong buhay na walang hanggan na ito ay binigay po ng Diyos. Ibinigay ng Diyos. Ibinigay pala ng Diyos Ama. Mga kababayan, yung tinutukoy. Kasi ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Napakaliwanag. Ang buhay na walang hanggan ay nasa anak, mga kababayan. Ibig sabihin, si Kristo po pala talaga ang tinutukoy ng buhay na walang hanggan sa unang Juan 5:20. Ngayon, para mas madiin natin, tandaan natin, yung word na Diyos, yung second word sa unang Juan 5:20 na salitang Diyos doon, sa kalikasan po, nature yung pinagtutukuyan yan, mga kababayan. Dahil ang tunay na Diyos ay ang kalikasan ng pinagtutukuyan ito, dapat tumukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang buhay na walang hanggan, mga kababayan. Sa Biblia, hindi naman natin mababasa na ang Diyos Ama ay buhay na walang hanggan. Wala po tayong mababasang ganon, mga kapatid. Kaya tama po, ang ating Panginoong Jesucristo talaga ang tunay na Diyos, na siya ring tunay na walang hanggan, sa unang Juan 5:20, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I